Okay, so everyone, this is our topic, the e-waste. Okay, first of all, what is e-waste? So, unsa man yung e-waste? Ang kanang is what we call electronic. So, it's a short term na siya for electronic. Taas naman siya kayo, imong pangikuan electronic waste, di ba? So, e-waste na lang siya. It is known, famous, tawag siya e-waste. So e-waste is the discarded electronics like old computers, phones, mga appliances, or anything electronics nga nasa circuit board, nasa electrical components, nagamit siya either electricity or battery, that's e-waste. If ilabay na siya, discarded na siya. So it is a growing issue due to our frequent device upgrades leading to pile up of outdated gadgets. So muna, the reason nga anong ni-add up na siya mayo is because paspas kayong pag-upgrade bitaw sa mga version karon sa gadget, tapos di ta gusto pa ulahi upgrade niya even though okay pa tambak na lang nga ikaguba labay dayon ang uban ilabay jud maski okay pa madapag ayo. That's the major cause, no, nganong ni-grow og maayo ang e-waste. Okay? So I hope you get what is e-waste. So e-waste carries harmful toxins like mercury, lead, cadmium, and other posing serious health risks such as damage to the brain, heart, liver, kidneys, and skeletal system. Okay, once you expose to these harmful toxins, so possible nga magka-health risk mo. So, makadaot yun, no? So it is one of the problem ba ano sa society ang health. So this is one reason mga magka health risk mo. Nya di pa jud basta-basta nga health risk. It is a serious health risk because we're talking about brain, heart, liver, kidney, which is very vital sa atua. Nga once kuan na ma-damage or ma-infected or magkasakit, kaya dako kay effect sa atua. And it can be fatal. No, pwede ka mamatay. Okay, so muna siya nagdaan sa mga harmful toxins ang e-waste. So very dangerous. So total e-waste generated. So it is estimated that around 53 million metric tons of e-waste were generated worldwide in 2023. And as for now, 2026, wala pa data yun. Pero last 2025 is nisaka ni siya. Napod. No, of course, expected man ang musaka because the longer the years, ang population is magkadaghan, so magkadaghan pod ang e-waste. So imagine na ninyo 53 million metric tons of e-waste were generated worldwide. Grabe naman kuno na daghan naman na, no? So ang ton size is kuno 1,000 kilograms. So that's 57 billion ata metric tons. So di lalim ka daghan jud ana. Puro na siya gadgets ug mga electronics. So this include discarded electronic devices that are smartphones, computer, labi na tong mga old na bitaw nga computer nga nag-ilis like usa ka company like sa unsa man nga company gamit na ng computer like sa mga BPO companies. Mag-ilis na sila full set nga computer like tag hundreds ka buok. So muna nga kato mga old asam to padong. Ay junk sa ang uban mahalin ang uban dili. Ijang kay guba labay na dayon patindaghana, no? TV, TV karon mga dali na kay maguba especially if ma-overheat, no? Dili aircon yung balay nya, maigo siya direct sunlight from the window, guba jud dayon pare sa mua, no? Na dayon daghan po nag-upgrade because our latest karon nga TV we have the smart TV. Baka nang mura nag-cellphone, maka YouTube na, maka Facebook na ka, pwede na siya imong monitor sa kuan computer, no? So bali mura na siya cellphone jud. Okay, makonect na siya sa wifi. So katong mga TV sa una,
Di ba na natin flat screen pero dili pa to siya smart. So ilabay upgrade ayon. Labi nag na kay kwarta. Kung wa kay kwarta, mo nang kuan antos lang sa pero na nay kwarta upgrade din. Mo na siya asam to padong labay. Di ba? Then we have other household appliances na idaghan na we have mga mini fan, mga orasan, mga other electronics nga basta mo gamit og battery og kuryente that's electronic. Mga heater sa panadira suga no that's the total e-waste generated worldwide. So grabe jud daghana. 2023 pa ni how much more karon 2026. Okay, regional breakdown. So atong i-breakdown by region. So sa Asia, continue to be the largest generator of e-waste because as we know, ang Asia is the largest continent of the world. Mo nang ang of course, mo na pinakadaghang tao. China pa lang puting daghana na, no? So, mo nang ang Asia jud mo pinakadaghan og mo generate og e-waste. Then it is followed by the Americas and Europe. So this region collectively contribute a significant portion of global e-waste stream. So kani mo ni mga salarin sa mga e-waste no generation kaning tulo jud ka mga dagko nga continent. Okay, we have types of electronic devices contributing to e-waste. We have computers and laptops. So as technology advances, older computers and laptops are often replaced, leading to a significant amount of e-waste. Muna ako ingon sa lately nga ang mag-upgrade man jud ka it's because malubong naman jud ang specs. Like sa inyong cellphone karon, di ba? Siguro walang gid mo kwarta mo hindi mo ka-upgrade but kuan generally speaking daghan yung gusto nga upgrade jud siya sa mga labi na sa mga bagong specs like sa mga bagong specs karon kuan tay nga na tag-as na kaayo no like makadaog ng heavy games mga nindot na kay mga graphic cards na nanay capable of doing things na nga wala pa before. So, siyempre, mukhang kuan dili pa na. Labi na sa storage. Imong laptop gamay storage, kinsa ba ganahan mo keep ana. Like mine, I just upgraded mine to 1 TB. Gikuwangan na sad ko. So, nindot pa mag-upgrade pa gid og mas taas pa gid no, walay kwarta. So, ang old laptop nagka-problema sa battery, mahal kayo paayo, labay may papalit bago. No? So, natambak na. Then, mobile phones and smartphones. So, the rapid evolution of mobile phone technology results in frequent upgrades and replacement, contributing to substantial na putol man eh. Okay? Basta, smartphone. So, when we say smartphones, grabe jud kayo ang kaabrap ang pag-upgrade sa mga smartphones. No? Starting atong keypad, it was my generation nga naka-experience pagid sa pag-kick jud sa smartphones la mga early 2000 na la paspas jud kayo ang pag-upgrade nahimong BlackBerry no nahimong touchscreen Android na siya nya nigawas ang unang touchscreen gyud is ang kuan man say nga na iPhone 4 nya dayon sunod na din ang mga Android so on nag overtake lang na sila ang iOS o ang Android no so kanya-kanyang specs mo nang ikaw di ka pabitin like especially sa camera palit jud gana no muna karon latest nga camera AI na siya so maski blur ang imong kuha igawas bright yapon nindot yapon mo ni ako ang cellphone karon one of the latest no nga picture mo AI mo auto enhance siya no so nindot na kayo kag mga capturing sa image
Mana imong cellphone at conventional pa nga camera jud wala enhancement so di masuya jud ka like, especially sa iPhone no kana mga medyo ubos mga version sa iPhone like mga 12, 11, 10 mga ubos naman na no dili gid ingon na nakagwapo niya usak sakon sa iPhone is iyang battery dali ka na mga guba. That is why I never go to iPhone for only one reason, the battery. I don't know kung anong wala sila ka-upgrade na ng battery nila eh. The rest is okay, especially sa processor. Ang ilang processor is very taas kayo og power mo nang kusukim ko og battery niya. Ilang battery kay I don't know. Unsa na ilang battery. Anong digis sila ka-upgrade og high mAh nga battery. Dali jud siya malubat. Need jud kag power bank if naka iPhone but the image, the performance, the features is top of the line, no? One of the mga features nga mo top gid siya, no? Kanang latest karon ni iPhone 17 Pro Max. And mao lagi na downside gid ang iyang battery and not user friendly. Especially sa ako ang hilig kay mga modded apps. Next ako manghud kusog kayo mo download og mga modded app. So if we go iOS, dili mi ka install. No, nindot mo gud mga modded apps kay like Netflix, like movie movie box. So makatan-aw mi og movie right after it release. Like one day lang makakita na mi ana for free because modded among apps, no? Modded by mga hackers and also kuan namong Strava Pro and other mga kuan say nga Spotify Pro, YouTube Pro, why add in all it is all kuan modded, no? So narami community sa mga Indian hackers. So muna mo send no log file, amo na i-download and share na lang. Muna nindot kayo ang Android because sa iOS din ani mo mabuhat. You can't do that in iOS and also perting gaya malubat. Ang akong cellphone is like maabot na lang gabi di pa siya malubat. Tapos kay imit 6K ata medyo bugat lang siya gamay pero perting gaya gid malubat. No, and i-charge mo less than an hour. Kay naka high C rate ang iyang kuan battery. So capable of charging very fast. As in mga 35 minutes puno na siya. Kusog kay mo charge. Muna nindot jud kay di ba ang Android. So I suggest if mag-upgrade lang gid mo, kuan man jud ang uban go for the trend, no? Manang mag-iPhone pero depende na siya for aesthetic. No, but if you are really into gaming or kanang kuan jud, practical ay Android lang. No? Nindot pag future ang Android sa di sad basta-basta. Price mahal pud kaayo. Depende gid kung sa nga klase. Mao nang upgrade ikaw man ilabay na. No? Labi na naghang kwarta. Ako na i-waste na dayon. No? Thousands of cellphones ang ilabay every millions gid every kung dali pa dyan magubang-uban nga ang replacement mahal kayo especially sa iPhone once maguban na yung LCD on other features na nasa ilawom especially motherboard wala na palit na lang mo bago mahal kayo paayo okay another we have television and monitors ano ko ingon so sa una pa nga TV katong mga nailubot mga buko-buko tawag to siya cathode ray tube or CRT nga TV moto na yung mga lubot. Nami TV ato sa una, nakaabot po ko ato. And then, i-upgrade siya into LCD, liquid crystal display. Flat screen na niya siya, ang LCD. Medyo baga-baga pa lang. And then, naabot ta sa OLED nga TV. We have the light emitting diode screens. Kanang mga smart TV karon is LED TV na siya. Ang iyang screen is mura na gina siya cellphone. So, it is sensitive nga ever na ma-impact da nga something nga masyakoy gidayon na and mahal kayo ang LCD ana so ang uban decide nga if ilang ilisan bati man di ba so
Mabati naman siya, di mo siya yung original. So, palit na lang bago, especially if may kwarta, no? Ano siya. And another, we have household appliances. So, various household appliances such as refrigerator, washing machines, microwaves, and others contribute to e-waste when they are pile all along. So, ref, dako kay ng ref. Dali ka na magubang ref. Especially sa karon mga ref, mga inverter, tipid sa kuryente pero dali maguba. Aircon, same. Pero if palit yun mo quality, go for the mahal-mahal jud ka mga branded, no? Kay kung dili lang, kung dili gyud siya maguba. Dapat tay mga blender, mga sa pa ni dre, coffee machine, mga amplifier, microwave oven, washing machine, sa pa na basta mga electronics, mga household appliances. Grabe ka na siya mo pile up kung mga basura na. Then we have consumer electronics. So items like camera, DVD player, wala namang kahit ay DVD player ron. Audio equipment, mga speaker, other consumer electronics also contribute to the e-waste problem. Then we have printers and copiers. No, kanang mga heavy duty nga mga photocopy, kita mo na Cardjoy sa best, dagko kayo. Once mga guba na sila, dali kay na mga guba because it has a very sensitive nga mga sensor. Ikasyakoy na dako kay gasto, better nga mopalit na ng kagbago. Mo nang labay-labay na daghan kayong tons of plastic and mga electronics. Okay, tumuntos lang mga lain-lain nga klase sa mga electronics nga pwede kanang cause sa massive e-waste production all around the world. Okay, arito sa growing quantities and global impact. So the quantities of e-waste are growing rapidly. So due to the several factors. We have rapid technological advancement. So the fast pace of technological innovation led to shorter product lifespan and increased consumer demand for the latest gadgets. Balik again, di ba? So, the more magadaghan ang population, the more magdaghan mo palit og gadget. Even mga bata karon na mga kanang cellphone, di ba? Wala pa na tao nagbitbit nag cellphone. So I guess if may cellphone ng mga bata karon, so lots of kuano mag-tantrums and also needed yun siya especially sa education, elementary pa lang na GC, di ba? If walay cellphone ng mga anak permi awit wala dili updated. So bati jud kaayo. So mo nang dili na gid masilbi ang kuan karon way cellphone because we are in the technological era na. So mo na siya, bata pa lang gali kataw nagdana og cellphone. Muna siya niya, ilan pa nang pabation ng cellphone, dali kay mga gubang uban, especially ng mga bartuhon, no? So, palit mo cellphone, mahal-mahal na gid aron dugay maguba. If no choice, walay kwarta. So, ang pinga na lang jud og maayo. Kay dali jud kay mga guba na lang ron, no? Then we have the increased consumerism. Moto ko yung ganina nga magkadaghan ng mga tao o magkadaghan ang nga na demand. O large production ng baton. Namo na pangaguba large amount po of waste. Then globalization. So the globalization of technology markets means that electronic devices are manufactured and distributed worldwide, further amplifying the scale of the e-waste problem. Okay mo po na usa na ang globalization of technology market kay sa una gud na dili man ka pwede mo export karon kay because of globalization we can export whenever we want as long as mo pass siya sa kuan standard check or security check sa kanang country. Mo talaga tong cellphone mostly gikan na sa China like Oppo, Vivo, Tecno, Infinix unsa pa na dra, they are all coming from China and one of the biggest distributor of smartphone is ang China, no? iPhone siyempre sa US na siya, no? And any other brand, no? That's
cause of globalization, maka-import man ta bisig asa nga gikan, no? As long as mo pass siya sa marketing sa nga na marketing requirements. Oo na, porte na ginoong daghana atong madawat. Dili man ta ka like if ko lang ato-atoa lang so sa may cellphone nga na ato pod may phone. Sa nga na ng unsa pa man G-Sanki. Unsa pa may mga model sa cellphone nga atoa, di ba? Mga bati kayo. So mo nang mukuan gyud ta sa globalization. Because not just smartphones and gadgets, every product na pwede export or import, ma-appeal gina siya sa globalization. So the global impact of e-waste includes environmental, health, and social implication. So, na siya problema, no, nga may dulot. Number one, we have the environmental impact. So improper disposal of e-waste such as burning or dumping can release hazardous substances like lead, mercury, and cadmium into environment, contaminating soil and water. So man mention earlier, no, we have lead. Ang kaning lead, it's a type of metal, heavy metal nga very acidic, no? Kanang soldering lead, asa na siya makita sa suga, sa um, mga ano no, unsa pa, mga bala, bala sa airgun lead na. And many other kuan, unsay nga na household items makita na yung lead. So dangerous ka na siya. Very high on very highly acidic. Ma-expose na sa mga tanom o sa yuta, makontaminate yun. Then mercury. Sumusuksok kinang mercury sa inyong panit once you touch it. So delikado sad kay na siya. Like na siya sa thermometer. Mercury is also heavy metals like ang kuha lang niya mura like julin kadako kay bugat na kay na mulusot na sa inyong tudlo even though ibutang na inyo sa inyong pad na siya kabugat, no, that is why kanang mga backhoe mahal sa nag mga bugat hindi mo mawa mo na nahibungan di siya matukyaob na siya counterweight sa luyo. It is a metal mixed with mercury. Grabe ka nga bugat na sluyo. Like forklifter. Ay mga fork bitaw nasa budiga ng mga gagmay nga naa siya ay kuan sangga sa tubangan. So kagamay na nya digid siya kanang mabalitok bugat kay ang tubangan because it has mercury loaded metal nga heavyweight sa luyo. Unang bugat yung kay mercury and very toxic. And also cadmium. Same na sila. Gikan na sa mga electronics like capacitors, PCB. Gikan na siya dra. Once ma-burn, mo-release na sila og toxic gas. Very dangerous. That's why we have health risks. So exposure to toxic components of e-waste can pose serious health risks to those involved in informal recycling activity and communities living near e-waste disposal site. So dili ra na siya mo effect dayon-dayon jud but later on sumukos na siya chronic disease nga mo accumulate gid sa madugay niya magkasakit jud ka. Especially if naay recycling activities daw kanang recycling area di matarong, no? Nga dayon nakaduol sa labayanan sa basura. So jud pagpaduol. Hi, it can pose serious health risk. Another, we have resource depletion. So electronics device contain valuable materials including rare metals and minerals. So recycling e-waste is essential to recover these resources and reduce the need for further extraction. So natay mga virgin materials when we make electronics. Yeah, the more ang demand, so the more puta mo kuha na nga mga materials. Asam lagi kan tanan it's coming from the nature. No, when we see metals underneath, then other components, no, nasa surface,
sa ka-earth. Amo na siya nga mga hurot jud madugay. Kay dugay man na siya mo replenish like kahoy. Pila pa naka years sa mo replenish niya. Putlon lang og pila ka seconds, di ba? And also gold, other mga metals. So nana sa ilawom dili na mo replenish, mahurot yun na, limited na na siya. Unang magkadugay, magkagamay, magkamahal na ang mga palaliton. No? That's what we call the resource depletion. So here's the breakdown of materials commonly found in e-waste. We have precious metals. So muna yan, mga makita ninyo ng mga material sa e-waste. Precious metals. We have e-waste contain small amounts of precious metals like gold, silver, palladium, which are used in circuit boards and connectors. Actually, nato YouTuber nga iya yung gigastuhan because uh, people are saying anay gold ang CPU. Like atong computer get PC, which is actually right. Even your cell phones, nanay mga gold. Tiny amount, na di po na inyong gubon na yung cellphone para kwaon na lugi pa mo. Because gamay ra kaayo siya. Pero if mga guba ang mga butang, like atong gibot sa YouTuber, malit siya og mga junk nga CPU. So iyang gikuha ang motherboard, gikuha to ang iyang main board jud nga chip. So content to siya gold yung gi-extract and 60 CPU ata iyahang gikuhaan og ingon nato then nakatigom jud siya og pila ka grams nga gold. Di sa dalim but naa jud siya gold because gold is very good conductor. Kung pwede pa lang kana mo isud sa wire like daghan kay na siya like sa copper ug aluminum. So ang gold mo isud sa wire because it is very conductive. Kusog kay mo send ang signals and nindot og effect. Like sa naay mga memory card nga gold plated ang ilahang terminals, munang mahal kayo. Munang magtaka lang mo nganong mahal kayo ng ubang cellphone like sa iPhone it because it has more gold content compared to others. Kay nindot lagi ang gold when it comes to electronics. Okay, that is why ang kanang pinaka main microchip good sa motherboard sa computer, it has a lot of gold, no? But not a lot enough nga makakuha na pud mo makaginansya kung inyong sa nga na kwaon. So if way siya makaginansya mo pud ting hasula. Dako sa imong pag-extract, the time dili pa worth it. But naa gyud sa gold, no? So muna, nanay mga precious metal. So common base metals in e-waste includes copper, aluminum, and iron. Mo dyan ay common sa heatsink, sa wiring, copper, tapos aluminum, no? And other structural components. Kanang pangawaton karon sa wire, di na bronze. Many people ingo bronze. It's not a bronze, it's actually a copper. Okay? Copper na siya. Nga mahal na siya ang copper. Kung palit lang mo mga wire nga bartohon, aluminum ra na siya. Hindi na copper. So, dali mo init, nga, mubo og lifespan. Pero copper, dugay-dugay, pero mahal. Munang pangawaton. Okay, that's the precious metals. Another, we have plastic. Of course, there's a lot, especially sa casing, no? Plastic are used for external housing, sa casing, sa mga electronic devices, yung cellphone, na yung mga plastic parts, mga ref, washing machine, oven, and other mga household items nga electronics nga gamit og plastic like sa electric pan pa lang sa orasan TV no a lot of plastics computer a lot of plastics no some internal components such as wiring insulation and connectors are made of plastic materials of course naa dyan na permi ang plastic no. Then we have the hazardous one, no, the hazardous substances. So, found in soldering materials on circuit boards. So, kanang mga ipang solda,
kanang mga components sa electronics like capacitor, resistor, diodes, and many more, gamit na siya soldering iron, di ba? Ang gamiton para welding nga na soldering lead. It is a lead. I don't know if kailan mo na basta kanang murag wire na gamay nga lanayon, soldering iron sa mga technician, that's lead. And very dangerous yun na siya. So mercury present in certain types of switches, relay, and mga flat screen TV. Cadmium, na siya sa mga battery, especially rechargeable battery. We have the nickel cadmium nga battery. So kanan yung cellphone noon, dili na siya nickel cadmium but another chemical siya na siya. It is a lithium polymer. So very dangerous gyapon. Especially is mapuncture na ninyo kay musiga na. So don't ever puncture your battery kay it is mo create na siya og fire. Then we have the bromated flame retardants, the BFRs. These are used in plastic and circuit boards to prevent fire but can pose environmental and health risks also. And we have the chlorofluorocarbon. Munik ko sa pagbuslot sa atong ozone layer. Found in older refrigerator, kanang mga dili inverter nga mga ref, mga aircons, muna siya mo ay hungaw na niya. It is a gas, type of gas nga hungaw na niya is muadto na siya sa igbaw, mo react na siya sa ozone. Kanang ozone mo na nag kuan na to, nagpayong from the extreme radiation of the sun. Nag-react na dito, ma-neutral ang ozone. Like murag let's say mamatay ang ozone, maunang mabuslot. No kana nga portion dira is mo deplete mo nang lusot ang kainit, mainit na kay ta, di ba? Dako kayo kadaot. And solution. Unsa may solution na natanan? Okay, so the solution is number one, we need to raise awareness and education. So educate the public about the environmental health and impacts of improper e-waste disposal and the benefit of responsible disposal. So implement awareness campaign through various channels at the social media, schools, community events, and partnership with organizations. So provide information on proper disposal methods and the importance of recycling. But it is common knowledge naman din siya. But I think even though we raise awareness and education to people, dili gyapon na like mo effect, di gyapon na mo effect. Only very few ang musunod but mostly they ignore. No, common knowledge sa man nga makadaot but wala gyapon but there is no need for too much awareness nga like imo na lang yung iduso na tanan, no? Kay bawo na sila daan but wala joy action. Then advocate for and comply with e-waste regulation. If ever no na e-waste regulation, mas kani mo mas makuha mo effect pa, no? Establish and enforce regulation to govern the proper disposal and recycling of electronic waste. So this is for the policy makers. We have our mga officials, government officials. So sila man na mo create og mga rules and regulation, di ba? So if na mga penalty or na mga incentives nga kanang na sa mubuhat og proper disposal sa ilahang waste or recycling na penalty sa dili, maybe it will be listened, no? Mo na effective na siya. Pero pera-pera man bigyan na pod wa gyapon ayo, no? So mo na ang mga solusyon agad. There's no other solution. Kay when we say mo stop ang production, di na may tabo. Bala nag mga matay tatanan ang ato ang pagsaka sa technology dili na gina siya mabalik. Mabungkag na lang ang kalibutan di gina siya mo atras. Like mo bakta sa Stone Age, katong primitives dili na. So hanggang kamatayan na talaga mo na siya ang pag-usbong sa technology. Okay, so more to siya. It is a very short discussion na because it is a
specific type of waste, no, the e-waste, which is controversial po. That is why ako na siyang gi-expound o gilain. Okay, so nata ending quotation dire, no? So, our e-waste is heavier than the Great Wall of China. Kuno ni trivia. Amo na siya. Even though taas pila na ka kilometer ang Great Wall of China, taas pa kayo, but kung itipon na tong e-waste worldwide, mas bugat pa daw sa Great Wall of China. Okay, so that is all for the last topic, no? Sa ato ang finals, we have the e-waste. Okay? Thank you, and any questions? Wala ra may questions? So if wala may question, I guess may discussion is okay. No, so gamay ra man sad mo mga timanan ng mga few word, mostly mga kuha na kayo madarag common sense, no? So good luck for the exam.